The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. A woman from the crowd called out and said to him, "Blessed is the womb that carried you, in the breast at which you nursed." He replied, "Rather, blessed are those who hear the word of God and observe it." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. May nagsabi na ba sa iyong napakaswerte mo sa nanay mo? Napakaswerte mo sa kapatid mo? Or swerte ka sa asawa mo? O kaya may nagsabing, ang swerte naman nila sa iyo? Meron na bang nagsabi? O baka baliktad, malas nila. Ang malas ng asawa mo. Ang malas ng mga anak mo. Swerte. Yun ang sinabi ng mga tao kay Jesus, ang swerte ng nanay mo. Or, the real translation ay, napakapalad ng magulang mo. Blessed. If you look at the first reading, and if you look at history, where Egypt was before, kung ano man ang katatayuan ng Ehipto as a country, as a people, yan ang pangarap halos lahat ng tao. Kung ikaw ay taga doon, ang swerte mo. Kahit alipin ka, ang sabi nila, swerte ka pa rin. Kaya nung sila ay ang bayan ng Diyos, ang mga tao ng Diyos ay lumabas sa Egypt, anong sabi nila? Mabuti pang kami nasa Egypt kaysa dinala mo kami dito sa ilang na mamamatay kami sa gutom. Kahit alipin, hindi nagugutom. But if you look at Egypt today, you cannot imagine how it was before. It is dirty, dusty, and even your tour guide would say, don't go out in the evening. You cannot even eat food served outside. You cannot simply drink water from anywhere, or else mag-LBM ka. What have it become? Ano nangyari? The first reading, sinabi niya yun. It will become desolate. The words were written long before Egypt will become what it is today. Ano ang kanyang pangako sa kanyang bayang Jerusalem? Aayusin niya kung saan muli magiging sagana ang alak, magiging sagana uli ang mga bagay-bagay. Ano ibig sabihin ng masagana ang alak? You know that wine is a symbol of joy. Ibig sabihin, magiging masaya muli. Magiging masaya muli. My dear friends, my brothers and sisters, it's good to ask ourselves, swerte ba ako o malas ako? Ikalawang tanong, yung malapit ba sa akin, swerte o malas? Because that is always the question. What have I become? What others have become because of me? Swerte ba? Pero, ano ang sinasabi kung bakit ikaw ay mapalad? Dahil ginagawa mo ang kalooban ng Diyos. Mas mapalad ang mga taong ginagawa ang kalooban ng Diyos. Hindi lang swerte, kundi mapalad. Our goal is not simply
lucky but blessed. There's a big difference between being lucky, suerte, and being blessed. You can be lucky, and yet you will not enter the kingdom of heaven. The blessedness is when we know the will, the word, and we're able to do it. Sabi nga sa mga magulang, magandang ipaalala na ang iyong korona bilang magulang ay hindi ang iyong mga anak ay naging mayaman, kundi naging malapit sa kalooban ng Diyos. My dear friends, my brothers and sisters, you will notice this. Maganda yung i-preempt na natin. October na. At alam naman natin ng October or November, it is the time when we close the liturgical year. No? Hindi tayo, yung ating kalendaryo ng simbahan, hindi naman yan natatapos ng December. Natatapos yan sa kapiestahan ng Christ the King. And what I'm trying to tell you is, if you notice this, and perhaps you will notice this, that in the coming days, readings will be about end of times, it about death, it will be about judgment. Mga minamahal na mga kapatid, habang tayo ay tumatanda, habang tayo ay, sabi nga, nalalapit sa hangganan ng ating buhay, sana mas maliwanag na sa iyo ang pag-iisip ng mga bagay-bagay na hindi mo na madadala or hindi mo naman talaga madadala. Magandang pagtuunan ng pansin yun. Habang nagkakaedad ka, tumatanda ka, no? Ang isip mo pa rin ba ay anong ikayayaman? Think of this. Please. Nobody stayed in their glory forever. Nobody. In this world, everything passes. At baka yung pinanghahawakan mo, pagsisisihan mo pagdating ng araw kasi wala na naman talaga. You are fighting for a position that later on you will not be happy about it. Few days ago, a classmate of mine came with his family and asked for a blessing. Sabi ko, bakit ka magpapabless? Tatakbo ako. Kakandidato ako. Mayor. I prayed for him. I prayed for his family. I prayed, number one, for the safety of the family. Second, I prayed that they will not be succumbed by corruption. Only the third petition was, kung mamamarapatin mo, Panginoon, manalo siya. You know how corrupt our politics is. Malungkot na kwento yan. Magsisimula yan sa paninira, nagsisiraan na, di ba? Nagsisiraan na. Feeling nila, pag nasira nila yung kalaban nila, maayos sila. Hindi po ba? Pag hindi mo masira, magsisimula na naman ang patayan. Yan ang malungkot na kwento ng ating politics. That's why when you pray for people who are running for a political office, you pray always for their family, for their safety. Second, that their minds will not be corrupt. Their minds will not be corrupt.
Alam naman natin yun. Absolute power corrupts absolutely. And third, kung talagang yan ang mananalo, let it be. Let it be. Kasi yun lang naman eh. Yun lang naman. Sirain ang pamilya, sirain ang pag-iisip, sirain ang buhay. Does it work? Does it work? Mga minamahal na mga kapatid. Let us pray na sana hindi lang tayo swerte. Muli ang ating bayan ay maging mapalad. Lord, bigyan mo kami ng leader na hindi namin masasabing kami ay swerte, kundi kami ay mapalad. Amen. Pag sinabi mong swerte ka sa asawa mo, magaling ka. Kasi ikaw ang namili. Pero pag sinabi mong malas ka sa asawa mo, kasalanan mo yan. Pinili mo yan eh. Yung anak, hindi ka nakakapamili. At ang magulang ay hindi mo napipili. Kaya nga sinabi ng Diyos, blessed is the woman, your mother. Pero ano sagot ng Diyos? Mas mapalad ang mga tao na nakikinig at ginagawa ang kalooban ng Diyos. Huwag tayong mabuhay sa swerte. Mabuhay tayo sa biyaya ng Diyos. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.